Okay, so how are you? Nandito tayo ngayon sa ating pagpapatuloy ng pinakahuling module ng ating training and reviews para sa inyong darating na DOH Massage Licensure Examinations. And I would like to thank you by the way sa inyong panalangin kasi kamakailan lamang no August 14 to 18 ang kanilang examination sa DOH. At yun, salamat sa Diyos kasi 100% yung ating mga kumuha ng all practical examination ay pumasa. Ibig sabihin nun walang nalaglag sa kanila. Although, pag tingnan naman natin yung buong kabuuan sa national level ng passing rate, hindi masyado maganda ang statistics, pero we have learned some lessons. Like what we have said, ang gumawa ng examination sa time na ito ay ang mga taga UP. Ewan ko lang kung ano in-input ng mga taga-DOH no, sa UP kung paano nila i-craft yung questions. Pero isang napansin natin, kapansin-pansin yung pagkakaroon ng analysis. Hindi na tayo nakakonfine sa objective, kundi nakakonfine na tayo sa parang may component, may bahagi ng analysis. No? May pagsusuri, may pag-aaral, may comparison na nangyayari. Anyway, antabayanan pa natin yung iba pa mga feedback ng mga estudyante and then from there on, buuin natin po yung ating maging strategy para we will be able to have a better result no, pagdating natin sa ating preparation for the written and or theoretical examination. Our topic today is about microbiology. Tulad ng sinabi natin kanina, tayo ngayon ay nasa panibagong antas na ng ating pinakahuli na nating module na sa ating training and review sa DOH Massage Licensure Examinations. At ang topic na ito ay interesting for me kasi and I think interesting din para sa inyo no kasi tayo mga massage therapists at marami tayong mga whether you like it or not na encounter na mga iba't ibang hindi natin nakikita mga mikrobyo ngunit nakikita natin yung mga sintomas, yung mga ganon, yung mga effect noon sa atin. At minabuti ng DOH na maintindihan natin ito na maigi upang sa gayon ay maging handa po tayo kung sakasakali ma-encounter natin yung mga mikrobyo na ito. So the question is, ano ba ang microbiology and pathology? Ayan, yun yung unang tanong dyan. No? Ang microbiology ay nakafocus, yung pag-aaral natin dito ay nakafocus sa mga microorganisms or organisms na nagdudulot ng karamdaman or diseases. And para sa atin na bilang massage therapist, yung ating kaunawaan patungkol sa microbiology, tayo ay magkakaroon ng sapat na pag-iingat upang mapigilan ang pagdaloy, ang pag-spread ng mga harmful microorganisms na ito. No? Kasi hindi natin yan maiwasan tulad na sabi natin kanina bilang mga nagmamasahe. Ngayon, ang ating pag-aaral naman patungkol sa pathology ay may patungkol naman sa mga iba't ibang mga karamdaman at ano ang kanyang epekto sa ating katawan. Ayan, no? So, sa konteksto ng pagmamasahe, muli ang ating layunin dito ay maunawaan natin kung ano ang mga bagay na ito at ano ang mga iba't ibang maging kondisyon kapag tayo o ang isang tao ay nahawaan ng mga iba't ibang mga microorganisms at paano naman natin matiyak na ang ating kliyente, lalo tigit ng ating sarili din, ay maproteksyonan mula sa mga harmful effects ng mga nasabing mga microorganisms. Sa madalit sabi, sa mga darating na mga araw, tayo ay mag-uusap patungkol doon sa mga mikrobyo na ito and then paano natin mapigilan ang pag-contaminate ng mga bagay na ito at higit sa lahat, paano din natin ma-educate ang ating mga kliyente, ang ating mga mahal sa buhay upang sa gayon na hindi po tayo mahawa sa mga ganitong kondisyon. So tandaan po natin, lagi nating isaisip na bilang mga massage therapist, hindi naman ganun kalakihan yung ating kinikita. No? Kaya we cannot afford na tayo sa ating trabaho ay magkaroon ng mga karamdaman na kinakailangan nating dapat bantayan. At yan po sa tingin ko ang layunin ng DOH kung bakit minabuti ng DOH na magkaroon tayo ng ganito kahit na payak lang, kahit na surface level lang ng mga information, subalit ito ay napakahalaga sa ating mga ginagawa bilang mga massage therapist. Okay? So agree po kayo roon? Okay. Now I would like us to go into the discussion
ano ang ating mga learning objectives. Una sa lahat, upang ma-define natin kung ano ang microbiology, ano ang pathology, ng mga terms na ito, at mga konsepto patungkol sa mga iba't ibang mga microorganisms, mga infectious diseases, tulad halimbawa ng bacteria, ng virus, ng protozoa, and so on and so forth. Ang pangalawa, nais natin yung ay magkaroon ng kaunawaan patungkol sa mga iba't ibang mga prinsipyo patungkol sa microbiology, lalo tigit patungkol doon sa transmission and control measures. No? So tingin ko ang pinaka-importante rito is hindi lang tayo may sapat na kaalaman patungkol sa mga mikrobyo, kundi alam din natin kung paano i-contain, paano pigilan, no? Paano i-control, ang mga mikrobyo na ito na tayo ay magkaroon ng ng contamination. Ang pangatlo at panghuli is for you to be able to understand the role of massage therapy in promoting wellness and supporting the body's natural healing processes in the context of massage and pathology. So ang bottom line ng lahat ng ito ay ang ating matutunan, ang ating malalaman ay magagamit natin upang sa gayon ay tayo maging advocate ng DOH, tayo ay maging kaakabay ng DOH, tayo ay maging kabagat, tama ba yun? Kabagat, ka-partner ng DOH upang ma-educate natin yung ating populasyon, yung ating mga kliyente patungkol dito sa mga iba't ibang mga organismo na ito at paano sila maaring makahawa sa ibang tao. Pag-usapan naman natin ay mga definition of terms. Ano yung mga katawagan, no, na matatagpuan natin dito sa topic natin patungkol sa microbiology and pathology. Una sa lahat, ang term na kailangan nating maunawaan ay ang salitang carrier. Anong ibig sabihin ng carrier? Carrier is a person who is infected with a pathogen but shows no symptoms. So, mamaya mapag-aralan natin kung ano yung pathogen, but definitely yung pathogen kasi ito yung mga makapanira na mga microorganisms, no? Ito yung nagdudulot ng karamdaman sa katawan ng tao. Kaya pag ang tao ay naituring na carrier, ay posible siyang infected ngunit hindi niya alam sapagkat wala pong nakikitang sintomas, no? So, yun po ang karaniwan pong nangyayari kapag carrier. Ang sumunod na salita ay ang tinatawag na communicable disease. Ano ibig sabihin ng communicable disease? Communicable disease is any disease that can be transmitted from the victim to a healthy person. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng tao, sa pamamagitan ng hayop, pamamagitan ng hangin at marami pang iba. Yun po ang communicable. Ang sumunod naman ay ang salitang contagious disease. Kung mayroong communicable, mayroong contagious. Now, ano yung difference ng dalawa? Ang contagious disease ay defined as a disease that one gets just by being close. No, siya lang ay napalapit doon sa mga sa infected na individual at nahawakan niya yung mga hinawakan ng infected individual at siya din ay naging infected. No? So just by merely kaya kung tingnan natin ang gravity no nung communicable as against sa contagious, mas grabe ang contagious kasi napalapit ka lang, nahawakan mo yung hinawakan niya at eventually ikaw rin ay nagiging victim. Okay, ang pang-apat ay ang salitang disease. Ang ibig sabihin ng disease is something or a condition that impairs a body function. No? Ibig sabihin nun, nagkaroon ng effect no, na hindi na makafunction na maayos ang isang tao dahil sa presensya po ng karamdaman na ito, normally associated with the signs and symptoms. So, minsan ang iba, ang definition na lang disease daw ay, alisin mo di yung this, no? This is, hindi daw komportable. I don't know if you're getting it at that way, no? Basta anything that is not normal, parang problem, no? Anything that's not normal, yan po ay disease, no? Pagka hindi na po tayo makapag-function na maayos, yan po, meron na po ang sintomas ng karamdaman or ng disease.
Okay, the next word that I would like us to have a clear understanding of is the term endemic. Okay. Well, of course, pandemic, naririnig natin yan. What about endemic? Anong ibig sabihin ng endemic? Endemic is the occurrence of a disease in a community, no, sa isang barangay, sa isang village, no, or a certain group of people. No, ibig sabihin po, naka-confine po siya sa isang maliit lang po na area. Yan po ang tinatawag na endemic, no? For example, katulad halimbawa na masasabi po natin yung dengue. Yun. May hawig po na endemic po ang dengue, no? Kasi localized po yung dengue. Normally nasa isang limited area lang po. Ang sumunod na term naman na gusto kong pag-usapan natin ay ang salitang infection. So what do we mean by infection? Infection is an invasion of the body tissue by a pathogenic microorganisms. Ayan. Naintindihan ba yun? Okay. Ibig sabihin po noon, pag sinabi infection, ito po ay pinasukan po ng mga nakakasira, no, ng mga microorganisms, no, or kaya nga pathogenic microorganisms. Ito po ay harmful, ika nga, ano po? At ang sumunod naman ang salitang microbiology. Ano ibig sabihin ng microbiology? Microbiology refers to a branch of biology that deals with microorganisms. So kung himay-himayin natin, hatiin natin yung salitang micro, biology is by itself study, no? Bio is study of life. Pero pag sinabi natin microbiology, dinugtong natin yung micro, that means ito ay study po ng mga living organisms. Yung mga living organisms na mga maliliit and hardly visible by the eyes. The next word is microbe. It's a tiny form of life that can only be seen under a microscope. Almost similar din po yan, no? Kasi ang microbe is the study of microbe is din po, no, has something to do with the small organisms na hardly visible through the naked eye. So, kanina na-encounter natin yung salitang endemic. So, ngayon naman po, ma-encounter natin yung salitang pandemic. I think every one of us is familiar with that, no? Kasi kamakailan lamang ay nagkaroon ang buong mundo ng na under attack ng COVID-19, no? So, pandemic is defined as an occurrence of a disease that is worldwide ang kanyang scale, no? Napakalawak po, buong sandaigdigan ang kanyang effect. So that is a classic example of a pandemic, which is yung yung COVID-19 which happened recently. And the last word is pathology. Ang ibig sabihin po ng pathology is the study and cause and effect of diseases. No, pag-aaral po ito, pagsusuri po ito patungkol po sa mga epekto ng mga harmful microorganisms doon sa mga tao. No, ito po yung cause and effect ika nga ng mga diseases. Ayan. Okay, so tuloy po tayo ngayon sa pag-aaral natin. Although pahapyaw lang ito patungkol sa mga iba't ibang mga microorganisms at sisikapin nating maunawaan kung ano yung kanyang mga katawagan o mga description. Una sa lahat ay ang salitang bacteria. Okay, so this is top of the list, no, yung bacteria kasi yan talagang pinaka-common sa atin, ano po. A bacteria is a large group of single-cell microorganisms. So, ang kanyang katangi-tangian, all things being said, pag sinabing bacteria, ito po ay microorganism na single cell. No, ibig sabihin po ng isang selula lang po siya at yun po, no. Kaya lang po magkakaroon tayo ng distinction kung maunawaan po natin kung ano yung kanyang sa pamamagitan ng kanyang hugis, ng kanyang shape. Following are the various common shape ng mga bacteria. The number one is the cocci. No? Pag sinabing cocci, ito ay pabilog. Ngayon naman po, ang sumunod ay ang rod shape. Pag sinabing rod shape, yan yung bacilli. No? Pinaka-famous is the Shirota strain Lactobacilli. Tama ba yon? Yung Yakult, no? Shirota strain Lactobacilli. So kung titingnan mo sa microscope, ang kanyang hugis doon ay siya, parang tubo, no, na maliit, yung ganon, no? So yun yung kanyang hugis. Ang sumunod naman ay ang spiral na bacteria, no? Spirochetes. Ayan. Spirochetes, ako ng spirochetes. Pero nung tinignan ko, spirochetes po. Spirochetes. Yan. Yun po yung kanyang pronunciation. So, ang ibig sabihin po ng spirochetes, ito po ay kanyang hugis ay spiral, no?
parang paikot siyang pababa, spiral, ganun. Ayan, parang hagdan na spiral. Yan. Okay? So, yan po ang spirochetes. Ang sumunod naman ay comma shape. Pag pag sinabing Vivrius, actually may buntot ito no? May buntot siya. Kaya ang tawag diyan sa kanya ay Vivrius, no? Comma shape. Ang hugis ay para siyang may kama, yan ganon. Sanhi po yan ng presence po ng kanyang buntot. Okay. So, tingnan natin yung kanyang mga halimbawa, no, ng mga illustrations dito. Ito yung halimbawa ng Staphylococcus. Ayan, Staphylococcus. O, Staphylococci. Yan. Pabilog po siya para siyang grapes, no? Ganon siya. Yung kanyang, it's a round-shaped bacteria. Ang sunod naman, tingnan natin dito ay, yan, ito yung rod-shape. Ayan, ito yung hugis ng ating iniinom na Yakult, no? Shirota strain Lactobacilli. Yan. Ito naman ang example ng spirochetes, no? Spiral yung kanyang hugis. Yan. Okay, para siyang ano ba siya? Ayan, para siyang bulate. Okay. Ayan, ang sumunod naman ito. Yung sabi ko kanina, Vibrio bacteria, makikita natin 'to. Meron siyang buntot, no? Pero ang kanyang normal na description ay comma, no? Comma shape. This is an example of a Vibrio cholerae. Ito yung sanhi na pagkakaroon ng nakakamatay na cholera. Ayan po yan, ha? Vibrio bacteria. Okay. Sumunod na pag-usapan natin ay ang virus. Yan. Virus. Anong ibig sabihin ng virus? A virus is a microscopic microorganism. Parang redundant yun, no? Kasi pag sinabing microscopic, maliit na po yun, no? Microorganism that grows or replicates only in living cells of any organism. Ano ibig sabihin po nun? Ang virus daw ay isang uri ng microorganism na nabubuhay lang siya, na nagtathrive lang siya, na lumalaki lang siya sa pamamagitan ng isang living cell. Ibig sabihin nun, para siyang parasite, no? Kasi once naka-attach po siya sa isang living cell sa katawan ng tao, habang buhay yung tao na yan, yung host ng virus na yan, ay buhay din si virus. Okay. So, mamaya, marami tayong mga pwedeng pag-usapan regarding that. So, kasi napaka-interesting po ng virus na yan. And according to the DOH here, mayroong over 200 na mga viruses na napag-alaman na maari makapagdudulot ng karamdaman o sakit sa katawan ng tao. No? So, napakadami po niyan. Pero kung tutuusin po, may mga findings po na lumalabas na sa buong mundo daw po, pag sinumatotal daw ang mga microorganisms, ay umaabot daw po ng billions. There are billions. Kung ganun ang dami ng tao, ganun din po ang dami ng mga microorganisms. At ang nakakatakot po niyan, kasi katulad po ng virus na COVID-19, nag-mutate po, no? Nagbabago po siya, no? Nag-a-adapt po siya sa environment at lalo siya naging potent, no? Lalo siya naging mas delikado. Kaya lang po, ang laging sabi ng mga doktor, kailangan alagaan natin yung ating katawan, panatilihin natin malusog sapagkat for as long as healthy yung katawan natin, hindi po makakapurma ang anumang uri ng mga virus. Maaaring magkaroon lang tayo ng konting sipon, magkaroon tayo ng konting ubo, pero as long as we are able to maintain a healthy lifestyle, well, hindi po siya pwedeng, hindi niya po tayo pwedeng i-overrule. Viruses are self-limiting, hence the development and resistance is the only treatment. Tulad nitong sinabi natin kanina, na ililimit lang po natin, no? Maaring hindi mo siya kayang puksain, pero nakukontrol ng ating katawan. At ito ay sa pamamagitan ng maayos na at malusog na pangangatawan, no? That's why that's the only way for us to be able to resist, no, ang mga viruses na nabanggit. So, yun, tulad ng nakita na natin, ito yung COVID-19, no, nangyari lang nung taon 2019. Yan, ito yung kanyang image, no? Ito ay coronavirus, yung COVID-19 na yan. Kaya siya tinawag na coronavirus kasi yung mga may corona siya sa paligid, no? Paikot. Yan, mapula-pula. Pero without, no? Ang dami po siyang napatay, no? Noong nakalipas. Microorganism that we are going to discuss is the fungi. Yan.
Ano yung fungi? Fungi is a plant-like organism that does not have or does not make a chlorophyll. Bakit po mahalaga ang chlorophyll? Ang chlorophyll ay nagbibigay kulay sa bawat halaman. Kaya lang po sa fungi, halaman po siya, pero wala po siyang, o hindi po siya gumagawa ng chlorophyll. Kaya wala po siyang ganong klaseng kulay. Ang fungi ay hindi po gumagawa ng sariling pagkain, para din po siyang parasite kasi po it feeds on organic matter, no? So dumidepende po siya sa iba't ibang mga mga organisms. Ngayon, paano po siya napaparami? Ito ay napaparami lamang sa pamamagitan ng ika nga sa English ng budding. Pag siya ay iyong hiniwa, no? Pag siya ay iyong naputol, yun po, doon po siya dumadami. Kaya ang kanyang katawagan o ang kanyang description minsan ay ito ay asexual. Kasi po, kaya niya mag-reproduce, kaya niya mag-replicate, kaya niyang dumami without any other elements, no? Sa sarili lang po niya. Hiwain niya lang yung sarili niya, dumadami na siya, no? So, ayun po ang fungi. Ang mga examples niya, panoorin natin sa next slide. Makikita natin ang mga limbawa. Ito ay fungi, it's a mushroom. And then the next is we can see here, ito yon, this is a form of ano po siya, no? Sexually transmitted diseases, yeast po yan, and then makati-kati po yan, and then of course yung mold, no, yung katulad nito, no? Ang mold ay makikita din natin sa mga tinapay, no, yung mga tinapay na matagal-tagal na nagkakaroon na siya ng mga molds, ika nga. Next one is protozoan. Ano naman po yung protozoan? Again, the protozoan is a lowest form of an animal and single cell that feed on organic matter. Okay. Ito ay mas komplikado siya kumpara sa bacteria, no? Kasi po ito ay may sariling membrane. Ibig sabihin po noon ay unlike yung bacteria, 'di ba? Iisang selula lang siya. Yun na yun, buhay na siya, nakakakilos na siya, no? Nakakatulo na siya, nakakasira siya ng katawan. Pero si protozoa medyo mas komplikado siya, no? Hindi po siya halaman, ito po ay isang napakalinggit na hayop. Ayan. And sa buong mundo raw po, ayon sa mga experts, mayroong umaabot na 30 pirasong mga protozoan na maari magdulot ng karamdaman sa mga tao. Let's take a look at how it looks here. Tingnan natin. Ayan. Ayan. So, ito ang image ng Plasmodium, no? Ayan po yan. This is a protozoan at ano po yung niya, nagagawa po niyan. Ito po ay notorious. Ito po yung dahil sanhi ng malaria, no? At ang malaria po ay nakakamatay, no? For a time talagang napaka-deadly po noon. At sa buong Pilipinas, ang kilalang area na laganap ang malaria ay ang Palawan nung araw, no? Pero ngayon parang nawawala-wala na 'yon. I don't know, I'm not very sure kung ilang percentage ang eradication, pero ang aking tingin po dyan, aking paniwala is siguro mga nasa 98% na siguro, no? I'm not very sure because I don't have the exact data. Ayan, ang sumunod naman ay ang parasites. Ayan, very very common to sa atin, no? Lalo na sa mga kabataan natin, no? Nung tayo bata pa, na-encounter po natin po ito, no? This is an organism living in and obtaining nourishment from another organism. And there are two types of parasites. We have the facultative and the obligate. Ano yung facultative? Facultative is a type of a parasite that depends on the organism, a living organism, and yet kaya niyang mabuhay mag-isa. Yeah. Parang may hugot, ano? Kaya niyang mamuhay independently, no? Kaya niyang magsarili. However, si obligate, ito naman po ay uri ng parasite na hindi niya kayang mabuhay. Apart from the host where it thrives, hindi po niya kayang mabuhay. The moment you detach that from the living organism na kanya pong kinakapitan, ito po ay kusang namamatay. So, yan po ay ang parasite. And let's take a look. Ano pa yung ibang mga illustration yan? Yan po, no? So, this is a facultative parasite. Ayan. So, it affects the eyes, the skin, and the nervous system. At ang obligate, makikita natin dito ay ito. This is an obligate parasite and very familiar sapagkat ito ay ang coronavirus, no? COVID-19. Ayan. Okay, so that's all about our introduction on the
microbiology and pathology. At tulad ng sinabi po natin kanina, bakit mahalaga po sa ating pag-aaral ang microbiology? Sapagkat tayo bilang massage therapists, tayo ay nasa frontline. Ang malungkot lang po kasi kung hindi natin alam kung paano natin ito contain, or of course, in the first place, paano natin siya ma-spot, no? Kasi mahirap po siyang i-spot to the naked eye, no? So, ang pamaraan lang na is malalaman natin through the signs and symptoms na dala ng ating mga clients. Pero by itself, hindi natin siya agad na makikilala, no? Kasi napakalit po niyan eh. No, hindi natin alam. But the best thing that we could do according to DOH, which we will be tackling in the short succeeding presentations, ay papaano siya makukontrol ang infection process. Okay. Ayan. Tulad ng nabanggit natin kanina, di ba nakita na natin yung iba't ibang mga mikrobyo, ano nagagawa ng mikrobyo, yung kanya characteristics pa pala, no? Hindi pa natin nakita kung ano talaga yung nagagawa niya. Paano siya nagtathrive, paano siya nabubuhay. Okay, in this lesson, makikita natin ngayon yung ika nga infection process. Paano natin ma-identify kung ano yung ika nga, yung paano, ano yung cycle, no, na nagkakaroon ng infection sa katawan ng tao. So, in here, we can see that there are series of steps that occur when a pathogen, sa bacteria, invade and multiply within a host organism, causing an infection. So, kailan nangyayari yung ika nga infection? Ayan. So, una natin makikita rito, mayroon tayong illustration, pero una sa lahat ay ang ika nga infectious agent. Okay. What do we mean by an infectious agent? Ano ang infectious agent? An infectious agent is an organism that is capable of causing an infection in a host organism. Okay, tulad ng sinabi natin kanina, merong dalawang hanay na mga microorganisms. May mga microorganisms na harmful, may mga microorganisms naman na harmless. Pero dito, ang infection normally ay nagaganap o nangyayari caused by a harmful microorganism. Okay? So, yan po ang itinuturing na infectious agent. At ang mga halimbawa niyan ay ang bacteria, the viruses, fungi, protozoa, and the parasite. So, that's the first thing. No? Yan yung unang dapat ma-identify. Ang pangalawa ay ang ika nga reservoir. Okay, anong ibig sabihin ng reservoir? Reservoir is a place where an infectious agent lives and reproduces. No? Doon siya nakatira, yun yung kanyang habitat, at doon siya dumadami. So, ano yung ginagawa niya? Yung microorganism na yan ay tumatambay dyan, nagpaparami dyan, ngunit nag-aantay siya ng tamang opportunity upang ito ay manghawa ng iba. Okay? So, that's the second cycle o element of the infection process. Yan. Sabi nga rito, humans are reservoir for all human pathogens. So, ang ating katawan ay punong-puno sa totoong buhay, punong-puno tayo ng napakadaming mga pathogens. Pero tulad na nabanggit natin kanina, kapag malusog naman tayo ay hindi po siya life-threatening. Ang mga pathogen na ito ay maaaring mabuhay sa hangin, sa water na iniinom natin, no, sa mga pagkain, at maaaring sa mga iba't ibang mga hayop. So, yun po. Again, sila po ay posibleng maging any one of these are possible reservoir. Yung pangalawa. Yung pangatlo, yun. Kinakailangan sa infection process, kinakailangan ng tinatawag na port of exit. Anong ibig sabihin ng port of exit? Sabi exit route, ito po yung pwede niyang labasan, no? Pwede niyang daanan, no? At ito ay nangyayari sa pamamagitan ng posible sa pamamagitan ng dugo or sa pamamagitan ng secretions, no? Yung mga emissions, no? Yung mga lumalabas sa katawan ng tao or sa ari ng lalaki o ari din ng babae, no? So pwede po 'yun, no? Yan ang maituturing natin na port of exit. From the reservoir, yung pathogen na yan na nasa reservoir, lalabas sa pamamagitan ng ng port of exit.
Ang sumunod naman ay ang direct skin-to-skin contact. Yan. Paano nangyayari po yon? Skin-to-skin contact. Balat sa balat, ika nga, no? So, ito yung nangyayari kapag tayo ay may kinakamayan, okay? Tayo ay humahalik, o yung mga mahilig magbeso-beso, yung gano'n, no? So, that's one way wherein at-transport yung mga pathogen. Ang sumunod naman ay ang respiratory drop. So we're talking now the mode of transmission na kung paano nagkakaroon po ng paglipat o pagsalin ng mga microorganisms na to. Ang pangalawa is the secretions from the respiratory tract. In other words, ito yung tinatawag na respiratory droplets. No? So ito yung nangyayari kung kailan tayo ay inuubo. No? Pag tayo umuubo, yun, the microorganism stays on the air, and then nag-aantay lang siya kung sino yung pwede niyang mahawaan, no? At malanghap. And when that happens, then that person na nakalanghap ng microorganism na yan ay magkakaroon ng infection. Okay? So that's the second mode of transmission. Okay, ang sumunod naman ay airborne transmission. This is common means of transmission. Tulad na sabi natin kanina, sa pamamagitan ng mga microorganism na matatagpuan natin sa hangin, sa alikabok, yung gano'n, no? At ito ang karaniwang halimbawa dito ay ang pagkakaroon ng sipon. Ayan. Okay? So, ang sumunod naman ay sa pamamagitan ng blood transfusion. Pag sinabing blood transfusion, ito yung pagsasalin ng dugo. Kaya nga po ang mga medical technicians, yung mga medtech, no, before tayo pwedeng mag-donate, no, kasi minsan may mga, lalo yung PRC, Philippine National Red Cross, di ba? May mga campaign sila, mga blood donation, mga ganun-ganon. Before anyone would be eligible na mag-donate ng dugo, kailangan mo nang suriin ng mga medtech, no, ng mga technicians, to make sure na walang infectious diseases or infectious or mga pathogens na naka-embed sa dugo ng tao. Okay? So, ayun po 'yan, no? In nature, insects like mosquitoes transmit pathogens from one person's blood to the other. Kaya yun yung mga dengue cases, 'di ba? Pagka meron silang nasap na pathogen, at meron naman silang napunta na isang host na walang pathogen, ngunit successfully na i-transplant niya doon yung mga pathogen na yan, then that person becomes what? Infected. No? Kaya po yun, kaya po yung kampanya ng ating pamahalaan na kailangan lagi malinis yung paligid. Ibig sabihin nun, kailangan walang pwedeng bahayan yung mga dengue carrying na mga mosquitoes, yung ganon, no? So, because yun nga po, sa pamamagitan ng pagsasak niya doon sa mga infected, ito ay karaniwan natatransfer sa mga pasyente hindi infected in the first place. Okay, so isang paraan ng transmission sa pamamagitan ng dugo na naisasalin yung mga harmful na mga microorganisms ay sa pamamagitan ng mga shared needles, no? Yung mga 'di ba nagda-drugs, no? Nagtuturok sila, no? Nagsi-share sila ng gano'n, no? Yan ay isang kaparaanan upang ang mga microorganism na ito ay maaring maisalin. Another example na naisasalin po ang mga pathogens na ito ay sa pamamagitan ng body secretions or mga sugat, no, na nangyayari sa mga genitals, no? So ayun po 'yan, no? Kaya minsan, di ba, pag sinasabing yung mga oral sex na yan, yung mga gano'n, no? Yung anal sex na yan, even the vaginal sex, prone po yan sa transmission ng mga harmful na mga microorganisms. Kaya, ang laging sabi ng ating pamahalaan, kailangan iwasan po hanggat maaari yung tinatawag na multiple sex partners. No? Kasi kung palipat-lipat ka niyan, if a person is sexually promiscuous, ang tendency yan, lipat-lipat siya ng mga partners. At habang umiikot siya ng ganon, whether you like it or not, minsan nakaka-encounter yan ng mga mayroong infection. Okay? So, ang dami niyan, sandamakmak yung sexually transmitted diseases, so nasalin na yan, no? Kaya yun po ang nangyayari, no? Itong mga pathogens na ito ay naging active sa mga tao na sexually active din, no? Meaning to say,
sexually active in the sense na ito ay may mga mga multiple partners. Fecal oral transmission, ang transmission ng mga microorganisms sa pamamagitan ng pagkain o ng tubig na contaminated, or probably because of some people na nagsishare ng kanilang mga cigarettes, no? Yung ganon, maring sa straw, no? Siyempre yung mga minsan, 'di ba, mga lovers, 'di ba? Habang yung isang straw na lang, honey, yung ganon, 'di ba? Wag ka na magdalawang straw para sweet tayo, yung ganon. Yung isang tao pala ay infected. O 'di ba? Nag-share na sila ng microbio. O ay isa sa mga paraan ng pagtatransmit. Okay. So kanina, yun na yung napag-usapan natin ng mga port of exit. No? Ibig sabihin po, doon dumadaan po yung mga microorganism. Muli, mayroong yung organism mismo, no? And then meron yung reservoir mismo, na kung saan ay dumadami po yung mga microorganism na yan. And then meron po yung port of exit. And then here we come sa port of entry. Ayan. Ano ang ibig sabihin ng port of entry? We are talking about the yung cycle ng ng infection process. Ika nga, the port of entry is the route in which a pathogen enters the body of a new host. Okay, so mayroon siyang dinaanan palabas at mayroon din siyang papasukang host. Okay, yung host na yan ay probably healthy person, no? Hindi po siya contaminated o hindi po siya infected, no? So, ano po yung paraan? Sa pamamagitan ng mucus, no? Sa mga laway, yung gano'n, no? Sugat sa kamay, no? Or tulad ng sinabi natin kanina, yung dugo, no, na contaminated. So, yun po ay posible na maging entry point for the pathogens. Din po sa pamamagitan ng paghinga, 'di ba? Sabi natin kanina, airborne, so nalalanghap, yung pumapasok sa mga baga. Sa pamamagitan ng pagkain na kinakain, sa iniinom natin na tubig, yun, pumapasok po siya dyan, no? So, the next part of the infection process is the susceptible host. Ano ang ibig sabihin ng susceptible host? Sabi rito, not all hosts are susceptible to a particular pathogen. Ano ibig sabihin po nun? May mga tao na likas silang malusog at likas silang, ang kanilang lifestyle ay healthy. Ito yung mga tao na to ay may tuturing na hindi sila susceptible na maging host ng mga harmful microorganisms because they have in themselves yung matibay na defense mechanism, no? Yun po yun katulad ng COVID-19, di ba? Madalas natin naririnig, kailangan palakasin mo yung katawan mo, kailangan iwasan mo na magkaroon ka ng mga hihina yung resistensya mo, no? And then kung ikaw ay mayroong comorbidity, dapat lumayo-layo ka doon sa mga infected person kasi once that you get infected, then malaking problema po yun, no? So, however, according to this material, sabi rito, yung pagiging susceptible, pag sinabing susceptible, yung pagkakaroon mo ng tsansa na ma-infect ka, no, na mapasukan ka ng mga harmful microorganism, ay nagva-vary po yan, depende sa edad, depende sa genetics, and nutritional status, at even personal hygiene, no, yung pagpag-alaga mo sa sarili mo, yung ganon. And of course, the last but not the least, yung stress level. Kasi po ang tao na dumadaan sa mga samot-saring mga stressors sa kanilang buhay, chances are humihina yung kanilang resistance. Humihina yung kanilang kakayahan na labanan ang mga harmful microorganisms. And that is the reason they become susceptible sila na magkaroon ng infection. Signs and symptoms of inflammation. Do we still have time? Okay, may pa tayong oras. Ano yung mga signs and symptoms ng inflammation? Paano natin masabi na ang isang tao ay mayroong inflammation? Ang sabi rito, the body reacts to microbial invasion by producing an inflammatory response. Halimbawa, tayo po ay kumain ng pagkain at ang pagkain na yun ay contaminated ng pathogen, and then dahan-dahan po ang ating tonsil ay nagkakaroon ng inflammation. Ibig sabihin po noon, medyo nakakaramdam na tayo ng sakit, and then yung discomfort sa ating lalamunan, no? That's because of the presence of the harmful microorganism. Okay. Yan. So ano yung classic signs and symptoms of inflammation? Ito ay, tandaan nyo madalas itong lumalabas sa exam ng DOH, no? Number 1 is heat or calor. Calor yung pag sinabing
HIT, ang isang katawagan niyan ay Keylor. Yan, no? Social, ano? Ganda pakinggan. Pag sinabing, pag Lawson function naman, ito ay function LASA. Ayan. So, di paggalaw o di paggana. So, pagka ganun, pagka mayroon kang infection, kapag mayroon kang contamination, di ba, minsan hindi na igagalaw yung isang bahagi na iyong katawan. Pangatlo is yung pain or dolor. Yan, makakaramdam ka ng pananakit, no? Tulad sinabi natin kanina, pag infected yung tonsil, nagkaroon ng tonsillitis, then, di ba, medyo mahirap lumunok. Another classic na signs and symptoms sa inflammation ay yung tinatawag na redness, no? Yung pamumula, okay? O rubor. Okay? So, pag namumula-mula yan, chances are may infection po yan, no? At ang panghuli, yung swelling, no? May nakita tayong pamamaga, no? Halimbawa, kung may mga sugat, no? Minsan may namamagang parte, yan, because of, yan, no? May infection po yan, no? Yan yung tumor na sinasabi. Okay. So, I don't know if we still have time. So, wala na tayong oras. Ayan. So, ayan, nakayanan pa natin, no? Napag-usapan po natin yung ang tawag niyan, yung infection process. Mabilisan lang po. And then tomorrow, ano na ang kasunod na infection process? Tutuloy na tayo by tomorrow or by Monday. Tuloy na tayo sa discussion natin ng pathogenic, yung effect sa iba't ibang sistema ng katawan ng tao. No, ito medyo madugo-dugo to dahil medyo technical ito ng konti. Pero sige lang, no, ang atin lang naisin dito is you will get familiarized with different pathogenic conditions, no, sa iba't ibang mga organ system sa katawan ng tao. Okay, so I hope hindi kayo nagkaroon ng overload. Yun ang kinakaba ko niya, magkakaroon tayo ng information overload. But kahit pa paano po, ang yun lang namang sinasabi natin dito is that I hope and pray na magkaroon tayo ng understanding because definitely we need all this information para sa darating na DOH Massage Licensure Examination. But don't worry, katulad na banggit natin kanina, lang po to, pahapya lang naman to ang ating mga talakiyin. DOH will not allow us to go deeper into this discussion kasi po hindi naman talaga yon mapag-uusapan sa examination. Yun lang mga basic information, no, patungkol doon sa microbiology and pathology. Okay, so I think it's almost time. Do we have any clarification or question from you? Sige ma'am, si Margie. 50 items po yung quiz na yon, and again, this is just a survey. Huwag kayo ma-discourage kung hindi nyo maipasa. Ang importante lang is malaman ninyo yung mga weak areas ninyo, kung saan kayo kailangan mag-aral, kailangan nyo tutukan, kailangan nyo basahin. And again, I would always strongly suggest that before coming to class, you read your manual, you read your notes. Kung wala pa kayong manual, pwede yung silipin doon sa ating website. Nandun po yung ating yung ating pong soft copy ng ating manual para hindi po kayo maiiwanan, no? Kasi mahalaga po sa exercise natin dito yung inyo pong quizzes. Kasi po diyan natin nagigauge, no? Individually nagigauge yung sarili, how much you're doing, how much yung level ng yung preparedness ika nga para maging confident kayo sa darating na exam sa DOH. Okay? So, kung wala nang follow-up question, I will have to end this time. Maraming salamat and God bless. See you on Monday. And for those na kabahagi po ng ating pong makeup class, we have class on Sunday. And then to those among you na may kakilala po kayo na hindi po nakapasa no last examination or hindi pa nakapag-exam sa DOH na nakapagtapos na ng training, you please remind them to enroll sa ating website. Huwag nilang kalimutan mag-enroll before September 15 because kailangan ng refresher course, no, and I plan to give the Saturday schedule, no. So punong-puno na ako for the whole week. Meron tayong klase and then meron tayong Sunday follow up, and then we'll also have another session para sa mga gusto mag-prepare para sa December examination because I have a strong feeling na matutuloy talaga yung December, katatapos na yung October, yung August, and then magkakaroon ng exam sa December. Kaya you tell your friends na hindi pa nakapag-exam, tapos ang training sa AUSA or sa ibang institution, pwede sila mag-join sa atin, pwede sila mag-enroll.
on or before September 15. And to enroll, pakituro lang sa kanilang ating website. Our website is www.ausaonlineschool.com. Si John Nard may gustong sabihin. Nard, pahabol ka Nard. September 15 ang deadline para sa sa refresher course. Refresher course lang 'yan. O sige, kung sabi mo basta pero nakapag-exam, nakapag-train na sila sa atin sa AUSA? Hindi pa po, sir. Ay, kung hindi pa nakapag-training, hindi na sila makahabol kasi ang sasali lang sa ating refresher ay yung nag-training na sa AUSA nung araw. Or yung mga nag-exam na hindi nakapasa, yung ganon. Oo ha. So, wag na nating gambalain. Yung mga regular na mag-enroll, pwede sila mag-enroll but that will be for June next year. June 2024. Okay? Sige. Nagkasalamat, Jonard. Tifo, that will be all for today. God bless. Maraming salamat. Keep on studying. And I hope and pray that all of you will pass and even top the examination. Some of you will top the examination. Yun po, lagi kong pinapanalangin sa inyo. Okay, bye for now. God bless. Arigato.